Well, isang mabilisan lang muna ha. Actually, sa mga oras na ginagawa ko itong video na ito marami ng mga videos ang kumakalat ngayon sa internet patungkol sa mga gamit o sa mga office things galing sa opisina ni Romualdez ang inililigpit at kinukuha na. Which is sumakto naman yan sa balita kahapon na ngayong araw daw sasabihin na officially ang papalit sa kanya bilang House Speaker. Pero ang malaking tanong ngayon ano ba talaga ang nag-push kay Romualdez upang bumaba bilang Speaker? Yan ba ay dahil sa pressure na nangyayari ngayon? O yan ba dahil sa takot na posibleng mangyari sa Pilipinas? Na-remember mga kapopong ha? Alam nyo naman siguro ang mangyayari sa araw ng linggo, which is maraming mga very exclusive subdivisions ngayon sa Metro Manila ang naghahanda na patungkol sa magaganap sa linggo. Or in short ang karamihan kasi ng mga politiko ngayon ay nakatira sa mga exclusive subdivisions na yan. Well, meron pa nang unverified photo na lumalabas ngayon na pati daw di umano ang gate ng bahay ni Romualdez ay pinataasan muna sa ngayon. Well, nararamdaman na ba nila na posibleng merong mangyaring hindi inaasahan sa linggo? At yan rin ba ang dahilan sa kung bakit ang ilan sa mga sangkot na politiko ngayon o yung mga politikong mainit sa mata ng mga Filipino biglang unti-unting umaalis ng Pilipinas ngayon? Bakasyon lang ba talaga ang kanilang gagawin o takot sila sa mangyayari sa linggo? Well, may point ba mga kapupong? Anyway, ito pa yung bagong balita. Si Martin Romualdez ay nakatakdang lisanin ang kanyang posisyon bilang Speaker ng House of Representatives ayon sa mga source. Inaasahan na mapupunta ang pamumuno kay Isabela Representative Faustino Boji D. III ayon sa mga taong may alam sa usapin. Kahapon ang sesyon ng House ay natapos agad sa loob lamang ng 30 minuto dahil sa mga ulat na may nagaganap na pagbabago sa pamunuan. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pagsisiyasat ukol sa mga irregularidad sa flood control projects. May mga nagsabi na posibleng mag-leave muna si Romualdez. Ayon sa rules ng House, kung magkakaroon ng bakante, isa sa mga deputy speaker ang pansamantalang gaganap sa tungkulin. Kung hindi sila magkasundo sa pagpili ng kapalit sa loob ng isang araw, gagamit ng proseso ng bunutan upang magtalaga ng bagong mamumuno. Sinabi ni Navotas Representative Toby Chanco na maaaring mangyari ang pagbabago sa Miyerkules. Gayunman, ayon sa kanya, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto kung wala ang suporta ng Pangulo. Idinagdag niya na wala umanong makakagalaw sa House kung walang respeto at konsiderasyon mula sa Malacanang. Bago ang mga ulat ng pagbibitiw, nakipagpulong si Romualdez sa mga leader ng malalaking komite ng House upang repasuhin ang mga isyu at hamon na kinakaharap ng kapulungan. Sinabi niya na dapat ipagpatuloy ang mga investigasyon sa mga alegasyon ng irregularidad upang malinawan kung ano ang kailangang malaman ng publiko. Sa posibilidad na maupo si Boji D bilang bagong speaker, nakatuon ang pansin ng marami kung paano maaapektuhan ng pagbabagong ito ang mga prioridad sa batas at ang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan. Para sa mga taga-Masid, mahalaga ang panahong ito upang makita kung mas lalakas ang mekanismo ng pananagutan sa loob ng House, lalo na kaugnay ng mga kontrobersya sa kanilang public infrastructure projects. Ang ganitong transisyon ay nakita ng marami bilang pagsubok sa kakayahan ng institusyon na panatilihin ang tiwala ng publiko. Sa mga oras na tumitindi ang usapin sa pamumuno, malinaw na mananatiling mahalaga ang maayos na koordinasyon ng lehislatura at ehekutibo upang masiguro ang pagpapatuloy ng mga programa para sa mga mamamayan. Actually, ganito kasi yan. Well, sino ba naman kasi ang di maiintriga sa post na ito ni Ramon Tulfo, di ba? Dito sa post niya na, sino daw itong mambabatas na humingi ng 1 bilyong piso sa mga diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Ang balita na nakarating sa akin ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang diskaya sa halagang 120 milyong piso. Which is ang pinakamalaking tanong kasi ngayon, mga kapupong, at kung meron mang katotohanan itong post ni Tulfo na ito, sino ba yung tinutukoy na Tulfo na mambabatas daw? At kung kayo ang tatanungin ko sino ba yung mambabatas na tinutukoy niya? Well, okay lang ba na i-comment nyo muna yan sa comment section? Anyway, ito pa yung iba pang balita. Si Mayor Vico Soto ay nagsalita kamakailan tungkol sa mga alegasyon na kinasasangkutan ng mga diskaya. Sa mga pagdinig at ilang panayam, sinabi ni Soto na may mga hindi pagkakatugma sa mga pahayag ng pamilya Diskaya
kaugnay ng mga flood control projects na nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa kanya, ang kanilang mga pahayag ay madalas nagbabago at tila may taktika na sinusunod. Sinabi pa ni Soto na ayon sa mga diskaya, ang kanilang kita mula sa mga proyekto ay nasa 2 hanggang 3% lamang, ngunit para sa kanya, mas makatotohanan na ito ay nasa pagitan ng 10 hanggang 15%. Dahil dito naniniwala siyang may plano na guluhin ang usapan upang sa huli ay mawalan ng linaw at hindi magbunga ng malinaw na resulta ang mga kasong ito. Sa mga oras na lumipas, inihayag niyang baka matapos ang ilang buwan ay wala ring patutunguhan kung walang konkretong ebidensya. Dagdag pa niya, may mga senador, kongresista, ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor na isinama sa testimonya ng mga diskaya. Ayon kay Soto, mahalagang maglabas ng malinaw at konkretong ebidensya ang sinumang inaakusahan dahil hindi sapat ang mga pahayag lamang na walang dokumento. Sa isang pagdinig, binanggit niya na bagamat sinasabi ng mga diskaya na napakaraming proyekto sa iba't ibang LGUs at ahensya ang kasama, 26 lamang na tao ang kanilang pinangalanan. Para kay Soto nakapagtataka ang ganitong agwat sa bilang. Inamin ng alkalde na may mga pagkakataong nadidismaya siya dahil tila mabagal ang progreso, subalit nananatili siyang nakatuon sa kanyang tungkulin. Sinabi niya na bilang alkalde, limitado man ang kanyang saklaw, gagamitin niya ang anumang kapangyarihan upang itaguyod ang pananagutan at tamang asal sa pamahalaan. Naniniwala siya na kahit maliliit na pagbabago ay mahalaga. Nagpasalamat din siya na maraming mamamayan ang mulat at nakikilahok sa mga usapin. Ipinunto niya na ang pamunuan ng DPWH at iba pang ahensya ay gumagawa rin ng aksyon upang siguraduhin na ang mga may pananagutan ay haharapin ang proseso. Ngunit nagbabala rin si Soto na may mga grupo ang sinusubukang maghasik ng kalituhan sa pamamagitan ng maling impormasyon na ipinakakalat. Mas malawak na tiningnan ni Soto ang sitwasyon at sinabi na ang paraan ng mga kontraktor tulad ng Discayas, maraming kontrata, maraming kwento, ngunit kakaunti lamang ang tinutukoy na individual at walang sapat na patunay, ay hindi lamang sa Pasig o DPWH nakikita kundi isang mas malawak na suliranin sa mga proyekto ng gobyerno. Gayunpaman, ipinagmamalaki niyang sa Pasig, halos lahat ng maling gawain ay natigil na. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling umaasa si Soto. Naniniwala siya na posible ang mas malinaw at tapat na sistema kung magpapatuloy ang pagkilos ng mga mamamayan. Hinikayat niya ang lahat na huwag baliwalain ang maliliit na maling gawi tulad ng pagbibigay ng suhol para sa simpleng pabor. Para kay Soto, ang normalisasyon ng katapatan, pananagutan at tamang asal ang tunay na paraan para umunlad ang ating bansang Pilipinas. Actually, ganito kasi yan, mga kapupong. At please makinig kayo mabuti ha. Simula nung lumabas ang patungkol sa mga politiko at mga business personalities na nasangkot sa pagkubra ng mga pondo sa flood control projects, paniguradong ang karamihan sa kanila busy na busy rin ngayon kung saan ilalagay ang mga pera meron sila. Na mga pera naman na galing rin sa atin. Pero alam nyo ba na ang karamihan sa kanila ay hindi inilalagay sa bangko ang mga perang kinupit nila? Yes mga kapupong, dahil ang karamihan sa kanila talagang physically itatago ang mga pera sa mga secret places meron sila. Yung iba ay sa mga condo meron sila. Yung iba ay sa mismong mga mansion meron sila o sa mga bunkers o mga underground places meron sa kanilang mga bahay. At yun iba pa nga ipinapahawak muna sa mga kamag-anak meron sila. Well, hindi na bago yan, di ba? Which is yung iba pang mga politiko sa ibang bansa pa nila idinideposito ang mga pera nila. Well, kaya't huwag na kayong magtaka ngayon sa kung bakit ang ilang mga nasangkot sa flood control projects still nakukuha pang ngumiti kahit dawit sila sa mga issue. Pero ang kagandahan naman ngayon mga kapupong sabihin man nating hindi magkakaalyado itong mga batang politiko na ito. Pero still kahit papaano meron tayong nakikitang pag-asa sa mga ito dahil sa kagustuhan nilang tapusin ang korupsyon dito sa bansa natin. Well, sana dumami sila, di ba? Anyway, ito pa yung bagong balita. Si Pasig City Mayor Vico Soto ay muling umani ng atensyon sa publiko dahil sa kanyang matatag na paninindigan laban sa irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular sa mga flood control programs. Sinabi niya na matagal nang may katiwalian sa mga proyektong ito, dahilan upang mawalan ng proteksyon ang mga komunidad kahit malaking halaga na ang inilaan.
Sa halip na maresolba ang pagbaha, may ilang proyekto umano na naging paraan para kumita ang ilang individual. Ipinaliwanag ni Soto na hindi lamang maliliit na kontratista ang dapat sisihin. Binigyang diin niya na maging ang mga matataas na opisyal ay dapat ding suriin. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang may mga senador, congressman at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways na hindi makaiiwas sa mga tanong ukol sa mga questionableng transaksyon. Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan, nilinaw niya na dapat fair ang pananagutan anuman ang posisyon ng isang tao. Nagbigay rin siya ng babala ukol sa pagkalat ng maling impormasyon. Paalala niya, may mga grupo na kayang gumawa ng kwento na malayo sa katotohanan at ang layunin ay lituhin ang publiko o ilihis ang usapan mula sa totoong isyu. Hinikayat niya ang mamamayan na maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala. Sa mga oras na inilalabas niya ang mga ganitong pahayag, nananatili pa rin ang kanyang mahinahong anyo, ngunit matatag ang paninindigan. Aminado siya na malalim na ang ugat ng katiwalian at hindi ito mawawala agad, ngunit naniniwala siyang ang pagiging tapat at malinaw ang pinaka-epektibong paraan upang ito ay harapin. Sa pamamagitan ng paglalantad ng mga mali sa gobyerno, nais niyang hikayatin ang mga pagbabago hindi lamang sa Pasig kundi sa buong bansa. Maraming Pilipino ang sumasang-ayon sa kanya dahil matagal nang nakikita kung paanong ang pondo para sa mga infrastruktura ay nauuwi sa maling paggamit. Sa bawat tagulan, patuloy pa ring lumalala ang pagbaha kahit na bilyon ang inilaan para rito. Binigyang diin ni Soto na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng aksyon mula sa pamahalaan at pagbabantay mula sa publiko. Ayon sa kanya, kahit makapangyarihan pa ang tao, hindi dapat ito maging hadlang sa paglalantad ng katotohanan. Bagamat may nagsasabing maaaring magbunga ng matinding pagtutol ang kanyang pagiging prangka, malinaw na ipinaabot ni Soto na maninindigan siya sa kanyang prinsipyo. Para sa kanya, ang pondo ng bayan ay para sa mamamayan at hindi para sa pansariling interes lamang.